Tatay, nanay. Ano ito? Bakit may bata dito? Bata. Bata. Bakit ka natutulog dito? Nasaan ang pamilya mo? Namatay na sa gutom ang pamilya ko. Kumain ka. Salamat, tito. Salamat, tita. Itong batang ito, pagdating niya, agad na gustong makisali sa trabaho. Takot na mapagod kami. Tingnan mo itong maliit na katawan. Hindi pa nga nakakakain ng maayos araw-araw. Itong bata ay sumama sa atin. Nahirapan siya. Aalis ako mag-ani ng ilang wild na gulay. Maglalagay ng mais. Ngayon, magkakaroon tayo ng masarap na pagkain. CJ, umalis ka na agad. Saan galing ang manok? Bilisan mo, bilisan mo. Huliin mo, huliin mo. Huliin ang manok. Ay naku, araw-araw. Bakit ang dami mong nahukay? Tatay at nanay, mukhang hindi ito mga ligaw na gulay. Ito ay basura. Natatakot akong manatili ito sa lupa. Makaapekto sa mga pananim. Basura. Ang dami nito. Nanay, magpahinga ka na. Narito ako. Ay. Mama at Papa. Dali na. May sakit ang tuta. May bato sa tiyan. Anong nangyari? Tingnan mo. Ginto ng aso. Sinasabi mo bang kakaiba ito? Basta't araw-araw. Tumutulong sa atin. Hindi tayo nag-ipon ng kung anong titulo ng bahay. Kundi itong Rolex na ito. Susi ng kotse. Ito. Ang mga Rolex na ito ay pinapalitan ko sa pagsusuot. Sa bagong taon, hindi ko pa ito matatapos isuot. At mayroon pang mga titulo ng bahay na ito. Ngayon, ang mga real estate developer ay pumupunta na sa bahay namin para bumili. Ito. Ano bang nangyayari dito? Naiintindihan ko na. Araw-araw ay ang swerte ng ating pamilya. Basta't araw-araw ay nagtatrabaho at nagsusumikap. Makikinabang ang ating pamilya. Kung ganito ang mangyayari, ang ating pamilya ay magiging pinakamayaman sa buong mundo. Ay naku! Araw-araw, nailinis na ba natin ang kahoy sa bahay? Tatay, natapos ko na ang pag-ingay. At ang mani sa bukirin. Kailangan ng itanim. Inay, tapos na rin ako sa pagtatanim. Tama. Si Lola Liu sa kabila. Yung lupa nila. Kailangan mong tulungan siya. Tita, sa aming baryo, lahat ng gawaing bahay. Nakatapos na akong gawin para sa kanila. Araw-araw. Bakit ngayon? Biglang gustong kumain ng wild vegetable si tatay. Naintindihan, Dad. Aalis na ako para sa'yo. Maghuhukay ng mga wild na gulay. Umalis na ako. Uwi ka ng maaga. CJ, mabagal lang. Itong batang ito. Sa loob ng 10 taon na ito. Araw-araw ay naghihirap tayo sa bahay. Sa bahay natin, malapit nang maging pinakamayamang tao sa Daxia. Tayo, ang kumpanyang Zhongsheng na nakapangalan sa atin. Ang yaman ay lampas na sa 1 trilyon.
Pero ito lang. Sa amin talaga. Walang gaanong problema. Kahit na palagi siyang kumakain ng. Ano ang gagawin natin? May naisip akong paraan. Ipapadala ko si Tayan sa lungsod para mag-deliver ng pagkain. Narinig ko na mahirap talaga ang trabahong ito. Maaga pa sa manok gumigising sa umaga. Matutulog ng huli, mas huli pa sa aso. Kung sakaling may reklamo, sayang ang buong araw na ito. Sobrang hirap naman yan. Paano kung may manakit sa akin? Araw-araw talaga. Anak natin yan. Ano bang alam mo? Kung hindi magdurusa si Tayan, paano na ang ating Johnson Group na may yaman na bilyon? Kaya sa hinaharap, kaya ba ni Tayan, malapit na tayong maging pinakamayamang tao sa buong mundo. Inay, may katwiran si tatay. Gagawin natin lahat para sa ikabubuti ng lahat. Tingnan mo, lumaki siya sa probinsya. Panahon na para lumabas at makakita ng mundo. Sakto, babalik tayo sa lungsod. Maari nating protektahan si Tayan sa likod. Sige na nga. Tayan, itong biskwit, dalhin mo at kainin sa daan. Pagdating sa syudad, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Nanay, mag-ingat ka rin sa sarili mo. Araw-araw. Itong pera ay ipon namin sa loob ng mga taon. Lahat ng ipon namin, dapat mong hawakan ng mabuti. Mainit sa lungsod. Mainit, alagaan mo ang sarili mo. Lahat ito ay peke. Sino ang naglagay ng mga peking ito? Sa bulsa ko. Lahat ay peke. Tatay. Tatay. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong pumunta sa syudad, sisikapin kong kumita ng pera. Magsusumikap ako. Balang araw, makakapagbigay ako sa iyo ng mamahaling sasakyan at relo. Okay. Tatay ay naghihintay sa'yo. Tatay ay naghihintay sa'yo. Bunso, buhay na supermarket. Ito ay binili ng ate sa pamamagitan ng 81 installment loan para sa iyo na smartphone. Tandaan mong pumunta sa syudad. Kailangan mong tumawag sa bahay. Sa pamilya mo. Anak, sobrang bait mo sa akin. Tapos na, hindi na magtatagal. Umalis na tayo. Sige, aalis na ako. Mama at papa, ate. Papasok na ako sa syudad. Sisiguraduhin kong magsisikap ako. CJ. Mama at papa, ate. Siguraduhin kong mapapasaya ko kayo na magkakaroon kayo ng magandang buhay. Naihatid na si Tianchen. Dapat na tayong tingnan ang Johnson Group. Tara, pumili ng sasakyan. Papasok sa lungsod. Saan ang isang unit? Kakatakbo pa lang ng umaga. Kumita lang ako ng 30 piso. Mabilis kumita sa malaking syudad. Kapag kumita na ako ng malaki, gusto ko ring bigyan si Papa ng isang ganitong mamahaling sasakyan. Ay naku, tingnan mo. Sa isang araw lang, ang stocks ng kumpanya tumaas ng 10%. Biglang tumaas ang halaga.
ng mahigit 100 bilyon. Mukhang tama ang desisyon na ipasok si Tian sa lungsod para magtrabaho. Ito ang tamang pagpili. Anong silbi ng sobrang daming pera? Ay naku, Papa. Ang taas ng tumaas araw-araw. Palagi siyang nasa labas. Siguradong maraming pinagdaanan. Kung hindi, pwede natin siyang kunin pabalik. Diretso na lang siyang pamunuan ang yaman natin. Ngayon, hindi pa pwede. Hintayin si Tian Chen na makakita ng kasikatan ng lungsod at magkaroon ng lakas laban sa pera. Doon lang ako mapapakalma na ipagkatiwala sa kanya ang negosyo. Tagapangulo ng Jiangcheng. Nais kitang anyayahan na maghapunan. Ayaw. May klase pa ako mamaya. Kay Barthefy. Bilisan mo. Bitawan mo ako. Huwag ka nang lumaban. Hindi ba't nandyan ang mga magulang mo? Nakatanggap ka na ba ng pamana? Malapit na tayong ikasal. Ito ay mangyayari sooner or later. Bitawan mo ako, hindi ako pumayag. Pagkatapos ng araw na ito, kahit ayaw mo, kailangan mong pumayag. Ha ha ha. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang batang babae. Bitawan mo ang batang babae. Wow, ang gwapo. Sino ka? Hindi pwede. Masasaktan ang tao. Kailangan mong magbayad. Mayroon na. Hintayin mo ako. Anong nangyari? Ay, ngayon, naka-record na kita. Ito ay isang smartphone. Naka-record ito mula simula. Hindi. Sino ka? Cute. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinakamayaman sa Jiangsheng. Here ng pamilya Li. Li Zihao. Sino nang magpapahamak sa akin? Wala akong pakialam. Ang smartphoning ito. Naka-record ka na. Huwag mo siyang apihin. Naniniwala ka ba? Ngayon, patay na ako sa'yo. Ipopost ko yan online. Ipopost kita online. Basta't nasa bibig na ang pato. Hindi ka makakatakas. Hintayin mo ako. Umalis ka. Ayos ka lang ba? Ako, kahit na isang delivery boy. Hindi ako. Mag-aasawa kay Li Zihao. Tulungan mo ako. Sandali. Seryoso akong iniligpit ka. Sigurado ka bang gaganti ka sa kabutihan? Gato. Di ba pangit ako? Ano ang ibig sabihin ng gantihan ang kabutihan? Laban sa kagustuhan ng lalaki. Ay labag sa batas. Sige, magreklamo ka na. Bilisan mo. Bilisan mo, bilisan mo na. Anak, nandyan na ang sasakyan ni Li Xiao para sa kasal. Nasa harap na ng bahay. Tay, sinabi ko na. Hindi ako mag-aasawa. Ay naku, anak na hangal. Yung si Li Xiao ay isang mayamang tao sa Jiangsheng. Kung mag-aasawa ka sa kanya, magkakaroon ka ng walang katapusang yaman at karangyaan. Ang hotel natin, makakasama rin ako sa saya. Nga,
Hindi na ba kayang lokohin ka ng mga magulang mo? Bilisan mo. Tara na, tara na. Bitawan mo ako. Bunso, nakita na ang mga biyenan. Wang huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, bibigyan kita ng magandang pag-aalaga. Hindi kita maaring pakasalan. Dapat mo nang kalimutan yan. Anong sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Kailangan mong umatras sa kasal. Tama. Ano ang ginawa mo? Alam mo sa sarili mo. Ikaw. Nakatakdang pumutok ang sitwasyon. Di ba? Kaya ngayon, sasabihin ko na. Ilagay dito. Kung hindi ka magpapakasal sa akin. Sa buong Jiangsheng, wala nang ibang magpapakasal sa'yo. Sino ang nag-order ng delivery? Sabi ni tatay, huwag mong tignan siya. Siya. 亲爱的姑娘，见到你心就慌张，风吹着修长的头发，轻抚着我那已迷醉的眼。 Ikaw, gusto mo bang pakasalan ako? Hindi. Ako. Kakakilala pa lang natin Kahit sino lang ang piliin mong pakasalan. Hindi rin pwedeng makahanap ng masamang nagde-deliver ng pagkain. Tingnan mo ang itsura niya. Ano ba iyan? Magtatangkang pakasalan mo siya. Tulungan mo ako. Bobo. Pangit ba ako? Ano ang tawag sa pagbabalat kayo sa utang na loob? Ikaw, gusto mo bang pakasalan ako? Sino ang nagsabing hindi ako makakatakas? Ako'y magpapakasal. Ako'y magpapakasal. Ako'y magpapakasal. Ay nako. Ikaw. Ito. Medyo may pagkalalaki siya. Maaari ka nang umalis ngayon. CJ. Hintayin mo. Ay, Li Xiao. Huwag kang magalit, Li Xiao. Ay naku. Babae, naguguluhan ka. Yung pamilya ni Li ay konektado sa pinakamayaman sa Daxia, na si Zhongsheng Group, sa hinaharap sa Jiangsheng. Sila ang may kapangyarihan. Sabi mo, hindi ka magpapakasal sa mayaman. Kaya mong ikasal sa delivery rider. Yung negosyo namin sa hotel, kahit kailan hindi maganda. Ngayon, nakasamaan pa tayo ng loob kay Li. Sino pa ang magtatangkang pumasok dito? Umalis na tayo. Sumama ka sa akin sa bahay ng Li para humingi ng tawad. Ayaw ko. Tara na. Ay, ito. Tumigil ka dyan. Miss. Pagkatapos nating magpakasal, ako na ang asawa mo. Kung may mangbuli sa akin, kailangan mo akong protektahan. Ang bilis naman. Suwan. Nahuli ko kayong dalawa. Pumunta ka at humingi ng tawad kay Li Xiao. Huli na, Mom at Dad. Kasal na kami ni Lin Qian. Ano? Lin Qian. Ayaw mo bang akuin ang responsibilidad sa akin? Siyempre, gusto ko. Sige, tawagin mo na ang tao. Magulang. Patayin kita, anak na hindi marunong magpasalamat. Ama, kahit napatayin mo ako ngayon, hindi talaga ako magpapakasal. Kay Li Zihao. Ay naku.
Galit na galit ako sa'yo. Pinayagan kitang pakasalan si Li Xiao. Para sa'yo iyon. Para sa iyong kinabukasan na masaya. Kung ayaw mong magpakasal kahit mamatay ka. E di huwag na lang magpakasal. Pero siya, kailangan niyang patunayan na kaya niyang pasayahin ka. Ako at ang nanay mo lang ang pumayag. Tama. Gusto mong gawin kami. Sino ang manugang ng pamilya Su? Kailangan ng tiyaga at pagsusumikap. Ito ang batayan. Kailangan mong dumaan sa isang buwang pagsubok. Mula ngayon, magtatrabaho ka sa aking hotel. Nakapasa ka. Tinatanggap ka namin bilang manugang. Mula ngayon, maari mo nang pangasiwaan ang pamilya Su. Lin Chen, talaga bang ayaw mo maging responsable sa akin? Hindi. Mom at Dad, huwag kayong mag-alala. Kaya kong tiisin ang lahat. Ilipat mo ito sa bodega. Sige po, Ma. Tagapangulo, isang lupa na binili ng grupo. Biglang in-announce na magtatayo ng isang pangunahing paaralan. Direkta ang lupa na tumaas ng ilang beses. Ayos lang. Kaya mong magtiis, di ba? Ihagis mo sa akin ang basura, ha? Sige po, Dad. Chairman, kumuha ang kumpanya ng ilang financing. Bawat isa ay may 100 milyon. Ang galing. Ang galing. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa? Para sa'yo. CJ, ay. Pumasok sa bank account. 200 bilyon. 200 bilyon. Champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. Tingnan mo. Tingnan mo. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang halaga ng kumpanya ay tumaas ng higit sa doble. Noong dati ang pera namin, hindi kailanman tumaas ng ganito kabilis. Asawa, hindi ba? Araw-araw ay may panganib. Hindi ba? Araw-araw ay may panganib. Tao, tagapangulo, tawagin ang lahat. Sumama kayo sa akin para hanapin ang anak ko. Bilisan, tatay. Tigil mo. Lintian, kumusta ka? Wala akong sakit. Anong karapatan mong manakit? Anong karapatan? Dahil ako ang pinakamayaman sa Jiangsheng. Pamilya Li, ang panganay na anak. Nasa likod ko ang Jiangsheng Group. Saan ka nakakuha ng lakas? Kumusta ka? Ito kasi ay mula sa dinastyang Yuan. Porselana. Maliit na esposo. Iniaalay ko ito para sa inyong dalawa. Sapagkat ako at si Wan ang magpapakasal sa hinaharap. Kailangan pa rin ang tulong ninyo. Kung malaman ni Li Xiao tungkol dito, siguradong magagalit siya ng sobra. Noong una ay maayos pa. Ngayon, nakipagsabwatan ang pamilya Li kay Jiangsheng. Siguradong hindi ito magiging maganda. Patawarin mo kami. Mahal na pamangkin. Tingnan mo, tungkol sa kasal ninyo ni Wan Huwag muna nating pag-usapan. Itong regalo, huwag muna naming tatanggapin. Huwag muna. Anong ibig sabihin nito?
Tinitingnan mo kami ng mababa. Tinitingnan mo ang pamilya namin, Li. Tinitingnan mo ang grupo ng Zhongsheng. Hindi ba? Mahal na pamangkin. Hindi namin iyon ibig sabihin. Ano ang ibig sabihin noon? Anong ginagawa mo? Saan ka nakakita ng ganon? Nagbibigay ng regalo ng sapilitan. Hindi mo ba nakita? Ayaw na nga ng mga matatanda. Pumasok ang pera sa account. 50 milyong. Ang dami nito. Araw-araw. Siguradong may problema na. Bilisan mo. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Hindi magkakaroon ng masama ang anak ko. Bilisan mo. Bilisan mo. Bakit naman ilaw ulit? Yung kanina. Hindi ka pa rin natuto, ano? Anong ginagawa mo? Ito ay Porcelana de Azul de la Dinastía Yuan. Binato mo sa akin. Pero naman, ikaw ang unang umatake. Itong Porcelana de Azul. Magkano ito? Babayaran kita. Umalis ka na. Bayaran. Sinasabi ko sa iyo, itong bagay na ito ay isang antigong mana ng aming pamilya na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyon. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, ang na-offend mo, hindi lang kami, pamilya Li. Pero meron pa rin ang Zhongsheng Group, ang pamilya ni Su. Maghintay na lang kayo na masira ang pamilya nyo. Ginoo Li. Yung, magpatawad ka muna, okay. Kanina, kasalanan ni Wan Er yun. Mayroon ba tayong anumang problema? Lahat naman ay napag-usapan. Di ba? Li Xiao, tama ba ako? Dad. Siya ang unang umatake kay Lin Tian. Wan Er. Ito, ang pagkalugi ay maliit na bagay. Ngayon, ang pamilya Li ay nakipag-ugnayan sa Zhongsheng Group. Nakaaway mo siya. Parang nakaaway mo na. Ang Zhongsheng Group. Su Wan. Huwag mong isipin na makakabawi ka. Bibigyan kita ng tamang daan. Magsama ka ng maayos at umuwi kasama ako. Sandali. Si Wan Er ay dahil. Ako ang dahilan kung bakit ako nakipag-away sa iyo. Hindi siya ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Li Xiao, anong gusto mong gawin? Lumapit ka na lang sa akin. Huwag mong pahiyain ang pamilya ng Su. Ikaw. Sige na. Gago ka. Kung kaya mong bayaran ako ng 200,000, tumulong ka pa sa 2 bagay para sa akin. Pwede kong pakawalan si Sujea. Haha. CJ, unang bagay. Tumayo dito. Huwag kang tatanggi. Hayaan mong mapagsawaan ko. Ikalawang bagay. Luhod. Magtaka mula sa aking mga hita. Dumaan. Pumunta. Tuloy. Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan ko bang gawin ito? Hindi mo na kailangang maging mahirap sa pamilya ni Su. Lin Qian. Hindi ka pwedeng pumunta. Wan Er. Nasabi ko na. Ipapakita ko sa iba na kaya kong pasayahin ka. Halika na. Huwag kang gagalaw. Ang sarap. Huwag lang tumitig. Tumulong ka naman. Eight-in-law. Pahintuin mo muna. Hayaan mo na. Lumapit ka na. Huwag kang pumunta. Huwag kang pumunta. Nasa account na. Bilyong yuan. Bilisan mo. Bilisan mo. Pumasok na. 200 bilyon. Araw-araw. Huwag kang mag-aalala. Pumasok na. 300 bilyon. Hindi magkakaroon ng problema ang anak. Walang problema. Wala pang katapusan. 2 bagay.
Halika. Sukatin. Huwag. Hindi pwede. Ano ang hinihintay mo? Sukatin. Tumigil ka. Pumasok na. Sino nang may lakas na gumalaw sa akin? Malaking anak ng pamilya Lin. Tumigil ka. Sino nang may lakas na gumalaw sa aking malaking anak ng pamilya Lin? Araw-araw, pinapahirapan ka na. Lahat ng kasalanan ng nanay, mom at dad. Bakit kayo nandito? Anong karapatan mo? Ang tapang mo. Nangyari sa anak ko. Na lumuhod dito. Kayo, isang pamilya ng mga delivery. Aking sinisigawan pa rin ako. Susuot pa ang 5-6 na tao. Anong problema? Mga branded at high-end pa, di ba? Ginoo, kitang-kita namang fake yan. Para lang sa kanya. Yung anak na nagde-deliver ng pagkain na amoy pawis. Para lang magpakitang gilas. Kahit itong pekeng. Tinatayang pinaupahan lang din. Sadyang ganito, mag-ingat ka. Huwag masira. Huwag masira. Huwag masira. Natatakot ako na. Baka hindi na. Maging posible ang 7 araw na walang dahilan. Kayo, tatay. Tatay. Ang girlfriend ko. Hindi sinasadyang na. Nabasag ang antigong florera. May halaga itong 2 milyon. Sabi nila, kailangan ko lang lumuhod. Hindi na ako kailangang magbayad. Ang anak ko, may girlfriend na. Tio, Tia, Ek. Ang magandang manugang ko. Talagang kaakit-akit. Anong ginagawa mo? Sino ang manugang mo? Hindi pa kami kasal. Kaya nga. Mama at papa, ate. Nangako ako sa tito at tita na magiging masaya si Suwan. Patutunayan ko sa kanila. Mag-alala kayo. Sa bagay na ito, kaya kong ayusin mag-isa. Huwag kayong madamay. Tama na. Ganyan nga. Halika. Mabait na bata. Dumaan ka. Lahat ng damit ng pamilya mo. Ang bayad sa pagbalik. Sagot ko na lahat iyon. Anak, hindi ka pwedeng lumuhod. Sa ating pamilya, 2 milyon. Isang buhay hindi natin kayang bayaran. Kailangan pa rin nating bayaran. Talagang makakabayad tayo. Ikaw. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Anong gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin? Pumunta ka sa impyerno. Hindi. Hindi. Tama bang saktan mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang anak ng pinakamayamang pamilya sa Jiangsheng, ang pamilya Li. Bata. Li Zihao. Hindi ikaw. Bata. Bata. Ang ngipin ko. Sino kayo para manakit? Sa aming binata. Alam ba ninyo kung magkano ang halaga ng isang ngipin ng binata namin? Kaya niyo bang magbayad? Magkano ang halaga ng isang aso mong ngipin? Magbigay ka ng presyo. Ako na bahala sa lahat. Tatay, alam kong gusto niyong tulungan ako. Ngunit hindi ko kayang harapin ang mga kahihinatnan nito. Lin Qian, nandito kami para sa iyo. Sa ibang bagay, huwag kang mag-alala. Ang taas ng tingin mo. Ang isang ngipin ng aming binata. Kailangan ng hindi bababa sa 3 milyon. Kaya niyo bang bayaran iyon?
Ayos. Kasalukuyan na. Hindi siya binata. Nagbibiro lang ako sa kanya. Walang paraan na mayroon siyang 3 milyon. Tama rin iyon. Kung may kakayahan ka, kunin mo. Ito ay 3 milyon. Ngayon, ang tseking ito ay sa iyo. Ngipin. Sa akin. Tawagin ang tao. Hawakan mo ako. Hindi. Ito ay. Siyang nangako, siya ang nangako. Hindi ako ah. Yuan. Maliit na Ginoo. How dare you bully Inga, brother? Ito ang magiging kapalit mo. Kayo, sa kabila ng pagpasok sa inyong mga empleyado, binunot nila ang aking ngipin. Gagawin ko kayong hotel. Hindi na ito maipagpatuloy. Bakit ka nag-iingay dito? Nasa iyo na ang pera. Ito ay legal. Isang patas na transaksyon. Tama na ang mga kalokohan. Ang tsek mo ay tiyak na peke. Ito, kung talaga kayong mayaman, sa totoo lang, pwede siyang maging waiter. Pwede siyang mag-deliver ng pagkain. Tatay, alam ko na gusto mong tumulong sa akin. Pero sobra ka namang magpanggap. Ako, saan tayo kukuha ng 30 milyon? Sa amin, wala kaming kahit 3,000. Wala kaming kahit 100 piso. Huwag nang magsalita pa. Tanggalin mo ang isang ngipin ko sa harap. At yung isa pa, ming na asul at puting porselana. Lahat-lahat ay 50 milyon. Nalugi. 50 milyon. Saan ka makakakuha ng ganong kalaking pera? Ano ngayon? Ngayon ay gusto mo nang tumakas sa utang. Ako. Ang perlas ng gabi na ito ay para sa iyo. Walang sukli. Kunin mo na. Talagang mapagbigay. Perlas ng emperador. Isang perlas lamang sa mundo. Dahil may nakabalot na isang perlas sa loob. Imperial na ice jade. Kaya tawag dito. Imperial na night pearl. Magaling ka talaga. Medyo may alam ka pa. Itong night pearl na ito, isa lang sa buong mundo. Halaga, 7 milyong. Ang natitirang difference. Kahit ibigay ko na ang tip sa inyo. Kuya. Imperial Night Pearl. May halagang 7 milyong. May sakit ka ba? Anong ibig mong sabihin? Nagpapanggap ka pa. Nakikita kung kaya mo. Hanggang kailan ka magpapanggap? Ako. Talaga namang, imperial na berde na jade ito. Ginoo. Totoo ito. Umalis ka dito. Nabasag mo ang aking night pearl. Walang kasing 80 milyon. Walang kasing 80 milyon, bawas. Bawas ng 50 milyon. Kaya may utang ka sa akin. 20 milyon. Lin Chen. 8. Mayaman ba siya? Ikaw. Kung ganito, ang perlas ng emperador, kahit baboy makakaakyat sa puno. Sige na. Ikaw. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang tunay na perlas ng emperador ay matagal nang ibinigay ng tatay ko sa pinakamayamang tao sa Beijing, na si Jianxing Group. Kaya naman, kami ng pamilya Li ay nakikinabang din. Relasyon ng Jianxing Group. Naka-offend tayo sa pamilya Li. Kayo, wala nang ibang daan. Agad na magbayad. Kaya pala, ay anak ni Li Zicheng. Tatay, ito ang hotel ng pamilya ni Suwan. Pakiusap, huwag niyo nang guluhin pa. Huwag niyo sanang maapektuhan ang negosyo nila. Inay, iha.
Ito ay isang mamahaling sasakyan. Limited edition na susi. Hawak mo. Kahit second hand, pwede pa rin. Ibenta ng higit sa 6 na milyon. Luxury na sasakyan. Limited edition. 60 milyon. Kumuha lang ng sirang lighter. Nagpapanggap kang mayaman dito. May dala pang ignite. Ako, pupunta. Ikaw. Tingin ko gusto niyo lang talikuran ang utang. Magbayad ka agad. Sino ang nagsabing gusto naming talikuran ang utang? Sige na. Nanay. Itong pera. Ako ang magbabayad. Itong pera. Ako ang magbabayad. Anong nangyayari, iha? Itong gulo. Sila ang nagdulot. Anong pera ang ibabayad mo? Nga. Papa. Huwag mo na akong pukpukin pa. Tiyak na ako na siya ang tama. Sa card na ito, may 50 milyon. Ibabayad ko sa'yo. Huwag mo na akong guluhin sa susunod. Ikaw, gusto ko si Lintayan. Mag-aasawa lang ako sa kanya. Suwan. CJ. Si Lintayan, tama. At kayo, Pamilya Su. Maghintay lang kayo lahat. Lishaw, Lishaw. Anong klaseng bagay yan? Tingnan nyo ang pamilya nyo. Ang galing nyo gumawa ng masama. Ang pamilya Lee, nakasandal sa grupo ng Junsheng. Sino pa ang darating sa hotel natin para kumain? Walang anuman, walang anuman. Siyempre, sabihin mo lang, Junsheng, hindi ka mahihirapan. Sa hotel natin, ay naku, sabihin mo lang, akala mo sino ka? Chairman ka ba ng Junsheng Group? Ako nga, tatay. Huwag ka nang magsalita. Tiyo at Ya, lahat sila ay mabubuting tao. Kahit na mahirap ang ating katayuan, hindi nila tayo titignan ng pababa. Hindi nila tayo aapiin. Huwag na kayong mag-away pa. Lin Qian, sabi mo noon, kakayanin mong umasa sa sarili mong kakayahan. Bigyan mo ng kaligayahan ang aking anak na babae. Ngunit, ngayon kayong pamilya, ay nagdulot ng ganitong malaking problema. Siya pa rin ang kailangang humarap dito. Mukhang, mabibigo ka sa iyong pagsubok. Nanay. Tiyo mula sa ina. Nangangako ako. Tiyak na magtatrabaho ako sa hotel. Magpupursige ako. Mabayaran ko pa ang 50 milyon. Ikaw pa. 3,000 ka isang buwan. Kailan mo kaya mababayaran yan? Sige na. Tatay. Nanay. Dumating kayo sa syudad. Wala pa ba kayong matutuluyan? Kung hindi, pwede kayong manatili sa hotel. Magtrabaho ka na. Sa hotel ang tiyuhin at tiyahin ko. Sila ang bahala sa pagkain at tirahan. Ganyan. Kaya naman, hindi kami gaanong mabigat ang pasanin. At saka, pwede pa kaming kumain. Natirang pagkain ng customer. Kada araw kong kinakain. Natirang pagkain ng customer. Hindi ko pa kailanman natikman. Ganito kasarap na pagkain. Ganito, kami ng 4 na miyembro ng pamilya. Nagsusumikap kami. Magtratrabaho kami. Siyempre, babayaran namin ito. Anak, sa hinaharap, hindi na kita papahirapan. Itong 50 milyon, babayaran ito ng tatay mo. Anak, bakit hindi ka naniniwala sa tatay? Sige na. Nagsasabi na si tatay. Hindi na nagkukunwari si tatay. Sasabihin ko sa'yo ng tapat. Sa totoo lang, si tatay. Ang tatay ay ang Junsheng Group. Ang tatay ay ang Junsheng Group. Sige na, sige na.
Huwag nang magpanggap. Si Lintian ay napakamasipag na bata. Paano kayo nagkaganyan? Na pamilya. Ayos. Para sa kaligayahan ng anak ko. Sang-ayon ako. CJ, sang-ayon tayo. Salamat, Mom at Dad. Salamat, Tio at Ya. Ayos na ito. Mabilis na mag-ayos. Yuhu. Magtrabaho. Salamat, Ma. Hindi ito yung restaurant. Ngayon, hindi na kulang sa tao. Umalis na kayo. Magtrabaho. Paano natin ito haharapin? Na, Tay. Ano ang gagawin natin? Kumuha ng resibo. Ibigay kay Li Zicheng. Gusto kong magbayad siya ng 10 beses na halaga. Alainan. Tara na. Ang likod ko kasi. Gaano karaming trabaho ang kaya mong gawin? Hindi mo na kaya. Sa mga nakaraang taon, ang mga pinagdaraanan ko ay mas marami pa kaysa sa iyo. Tay, anong nangyari? Ako na ang gagawa ng trabaho. Magpahinga ka muna. Ma, ate. Magpahinga kayong dalawa. Kaya ko na mag-isa. Hey, anong ginagawa nyo? Sino ang nag-utos sa inyo na ipasa lahat kay Lintian? Sinasabi ko sa inyo, mayroong mahahalagang bisita. Sino man ang magtatangkang tamad at sirain ang lahat ng bagay sa akin. Papalayasin ko kayo lahat. Magtrabaho ng maayos. Papa, ngayon ay naka-leave ang chef ng hotel. Ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Pipilitin kong matikman ang mga tao dito. Ang galing ko sa pagluluto ng mga pagkaing bayan. Mukhang maganda. Umupo ka, umupo ka, umupo ka. Ay naku, itong pagkain na ito. Pero kakaiba sa buong Jiangsheng. Kailangan ko itong matikman ngayon. Ang nakakalungkot lang, hindi ko makontak si Laolin. Kung hindi, dala na rin siya dito. Matikman din niya. Hahaha, ay naku. Ngayon, itong tatlong mahilig kumain ay mga direktor ng Jiangsheng Group. Kaya't hindi tayo dapat magkamali kahit kaunti. Ang pagpapatakbo ng restaurant na ito ay nakasalalay sa isang salita nila. Talagang ganun. Hindi ko alam kung ano ang nilutong iyon ng mga tao. Ano na kaya ang lasa, sabi mo? Saktong oras na ito. Nag-leave ang chef. Kaya sila na lang ang kailangan. Susubukan ko muna. Ang pangit ng lasa. Bakit ang pamilyar nito? Ganito ba kahirap kainin? Hindi pa ako nakakain nito sa buong buhay ko. Ganito ba kahirap kainin? Boss, nasaan ang boss? Hey, hey, hey. Ganito ba kahirap kainin? Kayo rin ang bahala, ang taas-taas pa ng tingin. Sinasabi pang isang natatanging lugar sa Jiangsheng. Sa palagay ko, wag na ninyong buksan pa ang restora na ito. Pasensya na, pasensya na. Laan, pasensya na, wag magalit. Ang pagkain natin ngayon, libre na sa inyo. Walang bayad, tapos na. Akala mo ba'y mga pulubi kami? Patawag mo sa akin ang chef ninyo. Gusto kong tanungin siya. Paano niya nagawang gawing ganito kasarap ang pagkain? CJ. Chef, pumunta sa 302. Bilisan mo. CJ, nakuha.
Tingnan mo ang mga ginawa ninyo. Ang pangluto ay napakasama. Nagmamalaki pang maging chef. Ngayon, nagalit na ang customer. Kailangan na nating isara ang ating hotel. Ako, dapat noon pa. Hindi ko na kayo pinanatili. Sana ikaw ang may kasalanan. Sinabi kong huwag kang sumama. Pero pinilit mo talagang sumama. Naantala mo ang anak ko. Mahalagang bagay sa buhay. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Pumasok ka na. Tatay. Bilisan mo. Tatlong tao. Ito ang aming punong kusinero. Hindi ko alam. Ganito kasarap na pagkain. Paano mo nagawa ito? Si Laolin. Si Laolin. Kayo. Kilala. Hindi kilala. Hindi kilala. Ako. Paano naman pwedeng kilala itong mga malalaking tao? Sa tingin ko, hindi mo rin kilala. Pasensya na. Bubuksan ko na siya ngayon. Kailangan ninyong kalmahin ang inyong sarili. Huwag ninyong isara ang aming hotel. Walang kailangan. Walang kailangan, walang kailangan. Hindi ba't sinabi ninyo kanina? Masama bang lasa? Mali ang pagkakaintindi ninyo. Sila dalawa. Mahilig silang magbiro. Itong ulam. Mas masarap pa. Sila dalawa. Sila dalawa. Mas masarap pa rin sabihin. Talagang ganito nga. Pero, itong ulam, hindi nyo man lang kinain. Sino ang nagsabi? Kain, kain, kain. Kumain, kumain, kumain. Masarap. Kumain na, kumain na. Hindi ko pa natikman ito sa buong buhay ko. Napakasarap na bagay. Tikman mo ito. Sobrang sarap. Huwag kayong makipag-agawan sa akin. Masarap. Ito. Masarap ito. Kainin mo ito. Masarap hanggang sa mapaiyak. Nga. Ikaw pa, ang galing mo. Totoo ba iyon? Ang sarap nito. Ang sarap. Tikman ko nga. Huwag mong gagalawin ang pagkain ko. Kain na, kain na. Halika. Ang sarap. Masarap. Sobrang sarap. Naumiyak. Sobrang sarap talaga. Yung hotel natin. Nagsasara pa ba? Hindi na nagsasara. Hindi na nagsasara. Gusto ko pang ibigay sa inyo. Ang hotel na may 100 milyon. 100 milyon. Salamat. 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 Kaya ako. Dalhin mo siya sa labas muna. Tara. Maganda ang ipinakita niyo ngayon. Bawat isa ay magkakaroon ng dagdag. 500. 500. Kaya tayong 4 ay magiging sama-sama. 2,000. Mom at Dad, makakaraos na tayo ng maayos. Ganoon ba talaga kasarap? Laolin, Laolin. Sabi mo, bakit naman? Ano bang niluluto mo? 2 pre-made na pagkain. Ayos lang iyon. Yung pre-made na pagkain. Saan naman iyon? Wala namang nutrisyon. At puro additives pa. Kailangan ako ang gagawa nito. Ako ang chef ng ating baryo. Sa malaking salo-salo. Tama na, Lolo Lin. Sinasabi mo na sobrang ganyan ka. Para saan ba talaga? Hindi ka naman nagkukulang sa pera. Hindi ba't para sa anak ko? Araw-araw.
Araw-araw nga, kasama ng may-ari ng restoran na ito, na anak na babae, nagmamahalan na, basta't umabot ang kita. Nang higit sa 50 milyon, makakapag-asawa sila. Araw-araw silang nagmamahalan. Araw-araw. Pero ang pamangkin natin ay abala. Kailangan nating tumulong. Nga. Kaya. Huwag kayong magulo ah. Laolin. Tayo-tayo lang ang gagawa ng trabaho. Hindi ka pa rin kampante ah. CJ. Tara. Umalis na tayo. Ginoong Lin ng Jiangxing Group. Pumasok. Punong chef ng Suja Hotel sa Jiangxing. Gustong makipag-usap tungkol sa proyekto. Dito sa Jiangxing Suja Hotel. Mag-ingat. Si Lin ay nagkukubli sa kanyang pagkatao. Huwag magpahalata sa pagkakakilanlan ni Lin. At saka, huwag kumain ng mga lutong ginawa ni Lin. Suja. Si Xiao Wang. Pumunta sa Su Family Hotel sa Jiangxing. Itong tatlong ito, hindi ba mga nangungunang pamilya sa Jiangxing? Zhao, Su, Zhang, mga pinuno ng tatlong pamilya. Paano sila nakarating dito? Ako na ang mauna, hayaan mong ako ang mauna. Ako ang nauna. Kailan naging ganito kapopular ang bahay natin? Hindi ko alam. Kailan naging ganito kapopular ang bahay natin? Ano sa tingin mo? Sisimulan ko na. 3 tao, pakiusap. Pakiusap dito. 3 tao, dito po. Dito sa amin. Kadalasan, maliit na silid. Kailangan ding isaalang-alang ang kaunting tao. Tama ba? Tingnan mo. Dito. Ang ganda ng pagkakaayos niya. Mukhang ang galing nila 3. Ang galing talaga. Anong galing? Nandito sila sa bahay ko ng ilang araw. Para lang makita ang tatay mo. Makita ang tatay ko. Wala. Pasok ka. Diyan sa harap. Kunin mo ang basura. Ayan, Give. Lin. Ayan, Give. Lin. Pasensya na. Nakamali ako ng tao. Walang anuman. Sige, pasok kayo. Dito, pakiusap. Ayos lang. Ayos. Nawawala ng boses. Parang sila. Takot na takot kay mama. Impossible. Mataas ang kalidad ng mga tao sa syudad. Hindi nagtatapon ng basura ng basta-basta. Parang sila. Natatakot ako kay mama. Impossible. Mataas ang kalidad ng mga tao sa lungsod. Hindi sila basta nagtatapon ng basura. Pasok po. Pakiusap, pumasok kayo. Lin Chen, ang mga magulang mo, talaga bang hindi mo sila kilala? Imposible naman. Sa probinsya lang ako galing. Ito ang unang beses kong pumunta sa syudad. Tama nga. CJ, nasaan ang chef ninyo? Pupunta na ako ngayon. Dito. Hindi. Kami na ang pupunta. Sandali. Huwag. Ako na. Mas mabuti na ako na. Dito. Narito na ako. Ito. Si Lao Su. Hindi mo ba ito nakakabahala?
Noong nakaraan, ang tatlong direktor ng Junction Group ay labis na iginagalang siya. At ang tatlong ito rin. Ang ibig mong sabihin, tama. Talagang, napakataas ng kanyang kakayahan sa pagluluto. Na nahuhulog ang lahat sa kanya. Sa ating hotel, magiging sikat na sikat. Gagawin ko na iyon ngayon. Tumawag ang chef na naka-leave para sabihin, wag na siyang pumasok bukas. Anong sinasagupa? Ano ba ito? Anong ginagawa ninyo? Ginoong Lin, tungkol sa kontrata. Kayo kasi, hindi naman iyan mga proyekto na nagkakahalaga ng bilyon. Tungkol sa paghabol sa akin dito. Para sa akin. Bakit pa ako huliin ninyo dito? Dalhin mo na. Huwag mag-agawan, huwag mag-agawan. Isa-isa lang. CJ. Ginoong Lin. Aking turno na. Ayos na. Ginoong Lin. Masaya ang ating pagtutulungan. Paano sila sa tatay ko? Napakarespetado. Siguro, may pinaplano silang gawin na hindi nila sinasabi sa akin. Alam ko na. Niloloko nila ang tatay ko para umutang. Kayong mga gago. Nangloloko kayo sa tatay ko para umutang. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo. Papatayin ko kayo. Huwag araw-araw. Huwag, huwag. Huwag, huwag. Papatayin ko kayo. Hindi. Lin Chen. Anong ginagawa mo? Lin Chen. Ano nang nangyayari dito? One-er. Huwag mo akong pigilan. Itong tatlong masamang tao. Niloko nila ang tatay ko para sa pautang. Ngayon talaga, hindi ko papayagang mapatay sila. Ano? Pautang? Hindi, hindi. Nagkakamali ka. Kailangan pa bang umutang ang tatay mo? Kami pa ang humihiram sa kanya. Ano ba ito? Sino ba ang niloloko mo? Kayong tatlo. Kayong tatlo. Bawat isa may dalang dokumento. Hinahanap ang pirma ng tatay ko. Hindi ba't utang yun? Hindi naman. Mali, mali. Ito. Tatay. Alam kong gusto mong tulungan ako. Nabayaran ang 50 milyon. Ngunit hindi mo naman kailangan na mangutang sa mga nagpapautang ng mataas na interes. Yung mga iyon, tubo sa tubo, interes sa interes. Hindi pa namin kailanman mababayaran. Araw-araw. Hindi iyon ang iniisip mo. Nagkakamali ka. Paano naman pwedeng humiram ang tatay ng mataas na interes? Tatay, ito. Sila, sa tingin nila ang lola mo, ang nagluluto ng masarap na ulam. Sila, nag-invest. Tama, tama. Ang niluluto ni Ginoong Lin ay sobrang sarap. Nagpapasya ako. Ibibigay ko sa inyo ang hotel. Pamuhunan. 10 milyon. 10 milyon. Talagang parang Diyos ng pagluluto. Mag-invest din ako ng 10 milyon. Sabay na mag-invest ng 10 milyon. Akala ko nagkakaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Lin Chen, magpaumanhin ka na agad. Ihulog mo na. Hindi na kailangan. Maliit na bagay lang. Hindi pwede. Walang problema. Lahat ng ito ay isang maling akala. Ito ang magiging prinsipe sa hinaharap. Humihingi siya ng tawad sa atin. Hindi namin kayang tanggapin ito. Paumanhin po, tatlo. Hindi kami nakapagbigay ng maayos na pagtanggap. Hindi ko inasahan na nag-invest pa kayo sa amin ng 30 milyong. Napaka nakakahiya naman. Nga, Ginoong Lin. Dahil gusto ng mga bisita, ang mga lutong gawa mo.
Mabilis ka. Gumawa ka ng 2 espesyal na putahe. CJ, sa pagluluto, magaling ako. At saka, huwag mong kainin ang nilutong pagkain ni Linzong. Huwag mong kainin ang nilutong pagkain ni Linzong. Kaya ko to. Ginoong Lin. Hindi. Ginoong Lin. Bigla akong naisip. May mga bagay pa akong kailangan ayusin sa bahay. Kaya aalis na ako. May mga problema rin sa bahay namin. Una na ako. Sa susunod, ito. Ako. May problema rin sa bahay nyo. May problema rin sa bahay namin. Hindi nakakatakot ang maantala ang pagkain. Kakain ulit tayo next time. Sa susunod talaga. Huwag kang aalis, huwag kang aalis. Ingat sa pag-alis. Bukas na lang kumain tayo ng gulay. Talaga hindi nyo subukan. Ang aking kakayahan. Mula ngayon, ang sahod ng bawat isa sa inyo ay madadagdagan ng halagang 300. Mali, ito ay 3,000. Ano? 30,000. Nanay, itong si Uncle Lin. Nagbigay sa atin ng investment na higit sa 1 bilyon. At ikaw, nagdagdag ka lang ng 3,000. Sobrang kuripot naman. Ano bang alam mo? Kasi sila, talagang na-offend natin ang pamilya Lee. Kung magsara ang hotel, ang pagkawala ay hindi lang 1 bilyon. Walang anuman, 3,000 sa tingin ko. Marami na iyon. Tingnan ko nga, may 7 araw pang kulang. Bago mag-1 buwan. Sa oras na iyon, siguradong makakapasa ako sa pagsusulit. Sasamahan kita. Mag-invest ako sa hotel ninyo. 8 milyon. Mag-invest ako ng 10 milyon. 3 milyon. Mag-invest ako ng 4 na milyon. Invest. Ginoong Lin. Ako ay mula sa pamilya Song ng Jiangsheng. Ginoong Lin. Ito. Pero ito ay hotel ng aking biyenan. Ikaw ay nag-invest lamang ng 10 milyon. Hindi ba't medyo maliit iyon? Ayon sa aking kaalaman, ang kontrata mo sa Jiangsheng ay may kita na hindi bababa sa 500 milyon. Ginoong Lin. Ilang halaga ang sasabihin mo? Iyan din ang ilalagay ko. Ayos lang iyan. Ingat ka. Nagluluto ang tatay ko. Talaga bang masarap ito? Boss Su. Fresh ang mga pagkain ngayon. 50 kilo ayon sa nakagawian. Kinuha na. Sandali lang. Bobo ka ba? Kamakailan ang mga tao na pumapasok sa ating hotel. Namumuhunan lang hindi kumakain. Mga pagkaing pumasok noong nakaraang linggo. Nandyan pa rin at hindi gumagalaw. Itong kusina. Ngayon ay parang dekorasyon na lang. Tama nga. Bakit nga ba? Bumuhos lang ng pera. Pero hindi kumakain. Huwag umalis, huwag umalis. Tikman mo. Tikman mo ang gawa ko. Diyos ko. 50 bilyon. Halos wala akong gastos dito. Purong kita ito. Nanay, tingnan mo. Si Lin Chayan. Simula nang dumating siya sa bahay natin, hindi na natigil ang mga magagandang bagay sa bahay natin. Kaya itong pagsusulit, may tuturing na ba na pasado? Nanay, anong hinahanap mo? Talaan ng pamilya. Kunin mo na ang sertipiko.
Sang-ayon ka na. Siya ay ang swerte ng ating pamilya. Sa kasal na ito, paano ako hindi papayag? Ma, ikaw ang pinakamaganda. Matapos ang maraming araw ng pagsasama, kayo ay nakapasa sa aming pagsusuri. Kahit na nasaktan namin ang pamilya Lee, handa pa rin kayong tanggapin ang aking anak at handa rin kayong ibigay ang inyong anak na babae. Pakakasalan mo siya. Sa totoo lang, ako ay ang chairman ng Junction Group, Lin Ocean. Sa totoo lang, ako ay ang chairman ng Junction Group, Lin Ocean. Ang anak kong si Lin Tian. Siya ang tanging mamamana sa amin ng grupo ng Junction. Sa hinaharap, tatay, ikaw ay, siguro ba'y lasinggo ka na, Dad? Inay, bakit hindi ka rin tumitingin sa akin, Dad? Araw-araw. Tama ang sinasabi ni Dad mo. Tungkol sa pamilya natin, Lin. Siya ang pinakamayamang tao sa Daxia. Johnson Group. Iyan ay sa iyong tatay. Laolin. Hindi ko nakita. Mukhang nakakatawa ka pala. Ikaw lang. Pinakamayamang tao sa Daxia. Pwede bang ipagawa mo sa anak mo na mag-deliver? Kung ganun, para sa 2 milyon, papaknil mo siya kay Li Xiao. Tama. Paano mangyayari yon? Sobrang laki ng biro na to. Lin Qian, bumalik ka ba para maranasan ang buhay? Wala akong ganun. Kami ay nasa probinsya. Mahirap lang kami. Tatay, ano bang nangyayari dito? Hindi ba kayo nagdududa sa mga tao na pumunta sa hotel natin itong mga nakaraang araw? Bakit? Nag-invest lang sila at hindi kumakain. Sa totoo lang, itong mga tao na namumuhunan pero hindi kumakain, ay para lamang hilingin sa akin na makipagtulungan. Tingnan ang mga ginawa mong kabutihan. Ang pagkain ay napakasama, pero naglakas loob pang maging chef. Ngayon galit na ang mga customer. Kailangan ng isara ang ating hotel. Ako, noong una pa lang, hindi ko dapat kayong iniwan. Ikaw ang sisihin. Sabi ko huwag kang sumama. Pero gusto mong sumama. Naantala mo ang panghabang buhay na kasal ng anak ko. Tingnan ko kung paano kita paparusahan. Pumasok ka na, Papa. Inaasar mo ang aking anak sa kanyang panghabang buhay na pag-aasawa. Tingnan ko kung paano kita paparusahan. Pumasok ka na, Papa. Bilisan mo. Tatlong tao. Ito ang aming siyang chef. Hindi ko alam kung paano ang ganitong masamang luto na nagawa mo. Lolo Lin. Lolo Lin. Kayo. Kilala. Hindi kilala. Hindi kilala. Ako. Paano naman pwedeng mangyari iyon? Kilalanin. Ang mga ito. Mga taong mahalaga. Mukhang hindi mo rin sila kilala. Pasensya na. Bubuksan ko na siya ngayon. Huwag kayong magalit. Huwag niyong sirain ang aming hotel. Isarado na. Huwag na. Hindi ba sinabi niyo kanina na hindi masarap? Nagkamali kayo ng pagkaintindi. Sila, mahilig magbaligtad ng salita. Itong ulam, laging masarap. Sila dalawa, laging sinasabi na hindi masarap. Tama, tama, tama. Totoo nga ito. Pero, itong ulam,
Wala kayong gumagalaw ah. Sino ang nagsabi? Kain, kain, kain. Kain, kain, kain. Masarap, Lawson. Kumain ka na, kumain ka na. Hindi pa ako nakakain ng ganitong kasarap na pagkain. Tikman mo ito. Sobrang sarap. Huwag kayong makipag-agawan sa akin. Ang sarap. Ito. Ang sarap nito. Kainin mo ito. Sobrang sarap, nakaiyak. Nakakatuwang isipin, di ba? Mga taong ito, hindi kumakain ng gulay, kundi nag-invest lang. At nag-invest pa nga ng 50 bilyon. Talagang medyo kakaiba. Medyo kakaiba nga. Hindi ba? Impossible. Kaya hindi ko pa rin maaasahan. Ang pinakamayamang tao sa Daxia ay nagtrabaho bilang waiter sa tindahan namin. Ginoong Lin, nakahanda na ang sasakyan. Nakahanda na ang kotse. Puntahan natin ang Junction Group. Tingnan natin. Naiintindihan na lahat. Sige na. Mga magulang ng groom at bride, nakapagpasya na kami para sa kasal ni Wan at Lin Qian. Wala kaming pakialam. Ang inyong pinagmulan ng pamilya at iba pa. Kung sakaling ang pamilya Li ay gumawa ng masama sa inyo, tiyak na kami rin ay nasa panig ninyo. Kaya ang mga walang saysay na bagay na ito, hindi kinakailangan. Tama. Matapos ang mga araw na ito ng pagsasama, kami ay tinanggap na kayo. Ngunit ito ay ang Junction Group. Huwag magdulot ng gulo. Mas mabuti pang umalis na tayo. Tatay, nanay, ek, tama ang sinabi ng tiyo at tiya. Baka mas mabuti pang umalis na tayo. Hindi ito ang dapat nating puntahan. Kung makakasakit tayo sa Junction Group, hindi natin kayang tiisin ito. Tara na, tara na. Araw-araw. Pasensya na. Tinatago ng mga magulang mo ang lahat sa iyo. Dahil ito ay kayo, mga sumusunod na anino. Nandito na kayo. Ano nang ginagawa mo dito? Kami ng pamilya Li at ang pakikipagtulungan sa Junction Group ay napakabuti. Bakit hindi ako makakapunta dito? Kayo naman, anong karapatan niyo dito? Nakuha ko na. Natatakot ka bang sabihin sa akin ng General Manager Lin mula sa Junction Group na masama ang loob sa pamilya Su? Kaya pumunta ka dito para humingi ng tawad, humingi ng patawad sa akin. Sasabihin ko sa inyo, impossible. Humihingi ng tawad sa iyo. Ikaw ba ay kumain ng maraming bawang ngayon? Ang baho ng hininga mo. Ikaw. Tatay. Malapit na ba? CJ, nandito ako sa lobby, maghihintay ako sa'yo. Ayos na. Magsimula ka na, umalis ka na. May usapan pa ako kasama ang tatay ko at ang Junction Group. May mahalagang bagay pa kaming pag-uusapan mamaya. Huwag ka nang magpakita dito. Umalis ka na. Kung sakaling ayaw kong umalis, kung ayaw ko talagang umalis, matandang yan. Binibigyan ka ng respeto, ayaw mo pa rin, di ba? Tatay, siguro mas mabuting umalis na tayo. Hindi natin sila kayang harapin. Anak, walang dapat ikatakot. Nandito ang tatay. Malalim ang ugnayan ng ama at anak, di ba? CJ, kaya huwag mong sisihin ako kung magiging walang pakundangan. Kumilos na. Tinitingnan ko kayo. Sino ang may lakas na galawin ang anak ko? Dahil sa inyo dalawa, mga probinsyano, at ako rin, at kami. Nakikita ko. Sino sa inyo ang may lakas?
Nagalawin ang manugang ko. Biyenan. Kumuha sila ng lisensya. Tama. Si Wan-er at si Lin Chayan ay kumuha na ng lisensya. Maliit na bata. Patayin kita. Nandito ako. Sino ang dare na gambalain si Lin Chayan? Lin Chayan ay ang swerte ng pamilya namin. Kung gustong siyang gambalain, dadaan muna kayo sa akin. May isa pa akong laban. CJ, pinipilit niyo ako. Gawin niyo sila. Li Zhaohao, ang tapang mo naman. Nagwawala sa Zhongsheng Group, sa gitna ng kumpanya. May sakit ka ba? Talagang inisip mo sarili mo. Si Ginoong Lin ng Zhongsheng Group. Saktan siya. Kaya mo. Kung gagawa ka ng hakbang ngayon. Tinitiyak ko. Simula ngayon, walang Li na pamilya sa Daxia. Walang Li na pamilya. Kumain ka ba ng bawang? Ang taas naman ng loob mo. Huwag silang galawin. Anong nangyayari? Ako ang may pananagutan. Tama na. Tama na. Ano ang ginagawa ninyo? Tatay, sila ay isang grupo ng mga tao. Handa na silang magulo dito. At itong gwapong ito, hinahayaan nilang magpanggap na. Tito Lin mula sa grupo ng Zhongsheng. Magpapakasaya. Ano? Huwag kang mag-alala. Aayusin ko sila ngayon din. Hindi ko hahayaan na ang Zhongsheng Group ay sisihin tayo. Bakit ka nakatunga nga? Gusto mo bang ako pa mismo? Ang kumilos. Gumawa na. Tama na. Bobo. Ano bang ginagawa mo? Tatay, hindi ba't para rin ito sa Pamilya Li? Kailangan mo bang hayaan silang magkalat? Ang Zhongsheng Group, syempre, sisihin nila tayo. Walang atrasan. Ginoong Li, kahit na ang pamilya niyo, Li, ay may kapangyarihan sa Jiangsheng. Kung gusto niyong galawin ang aking manugang, hindi ito ganoon kadali. Ano? Nagugnay ang pamilya Su at pamilya Lin. Kahit na ang pamilya Su namin ay mawalan ng lahat, ngayon ay ipagtatanggol. Ang pamilya Lin Tian, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi. Tatay. Rui, anong ginagawa ko? Rui, sila nga. Ginoong Lin, wala akong kakayahang disiplinahin. Pakiusap, patawarin niyo ako. Mahal na biyenan, ikaw talaga ay chairman ng Zhongsheng Group. Lin Ocean. Kung ito ay imperial na Night PLA, kahit na ang inahin ay makakaakyat na sa puno. Sige nga. Ikaw. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang tunay na perlas ng emperador ay matagal nang ibinigay ng tatay ko sa pinakamayamang tao sa Beijing, na si Zhongsheng Group. Kaya naman, kami sa pamilya Li ay nakipag-ugnayan sa Zhongsheng Group. Naka-offend kayo sa pamilya Li namin. Kayo, wala na kayong ibang daan. Tulad ng isang peking bagay. Tatay, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi naman kami mahirap. Ayos lang naman kami. Bakit biglang naging pinakamayamang tao sa Daxia? Araw-araw, ang mga magulang ko rin, para sa ikabubuti mo. Natakot silang baka hindi mo kayanin. Sa mga nakaraang taon, palagi kang pinapasan sa pagtitiis. Kakayahan ay para sa makapagpanatili ka sa Zhongsheng Group. Araw-araw, hindi namin sinabi sa iyo. Talagang para sa iyong kabutihan. Para sa aking kabutihan. Para sa ikabubuti ko. Ang ganda naman ito. Ang saya nito. Sobrang biglaan ba? Pumasok na sa bank account. 10 piso. Masakit. Hindi ito panaginip. Inay. Wenner. Anak. Sobrang ganda rin ang paningin mo. Sa hinaharap ang hotel natin. Nasa Jiangsheng. Hindi, mali. Sa buong Daxia pwedeng ilagay. Tumagilid na naglakad. Nanay, sa simula pa lang, hindi ko rin alam eh. Siya.
Siya. 我爱你，亲爱的姑娘，见到你心就慌张。风吹着修长的头发，轻抚着我 Ikaw, 那一 gusto mo bang pakasalan ako? 为了你着 Hindi. Ako. Kakakilala lang natin ah. Kahit na maghanap ka ng kahit sino para pakasalan. Huwag naman yung mabaho na nagde-deliver ng pagkain. Tingnan mo yung itsura niya. Ano ba yan? Magtatapang ka bang pakasalan siya? Tulungan mo ako. Tanga. Di ba maganda ako? Ano ang ibig sabihin ng utang na loob sa kapalit ng puot? Ikaw, gusto mo bang pakasalan ako? Sino ang nagsabing hindi ako magtatapang? Ikakasal ako. Ikakasal ako. Ay. Ito. Medyo may pagkamaskulin siya. Maaari ka nang umalis ngayon. CJ. Hintayin mo. Ay. Li Xiao. Huwag kang magalit, Li Xiao. Ay naku. Binibini, nalilito ka talaga. Yung pamilya ni Li. Pero konektado sa pinakamayamang tao sa Daxia. Sa grupong Zhongsheng. Sa hinaharap sa Jiangsheng. Nag-iisa sa kapangyarihan. Sabi mo, iiwan mo ang mayamang pamilya. At mag-aasawa ka ng delivery rider. Ano to? Ang negosyo ng hotel natin ay talagang hindi maganda. Ngayon, na-offend pa natin si Li Xiao. Sino pa ang magkakaroon ng lakas ng loob na bumalik? Tara na. Sumama ka sa akin sa bahay ng mga Li para humingi ng tawad. Ayoko. Tara na. Ay, ito. Tumigil ka dyan. Miss. Matapos makuha ang sertipiko, ako na ang asawa mo. Kung sakaling manakit ang iba sa akin, dapat mo akong protektahan. Ganito kabilis. Suwan. Nadakip na kita at sila. Humingi ka ng paumanhin kay Li Xiao. Nandito na ako, mom at dad. Kasal na kami ni Lin Qian. Ano? Lin Qian. Ayaw mo bang maging responsable sa akin? Siyempre, gusto ko. Kaya tawagan mo na sila. Mom at dad. Ginoo Lin. Pasensya na po. Ang anak kong si Lin Qian ay magiging tagapagmana ng Zhongsheng Group. Sa hinaharap, hindi ba kayo pinapayagan? Sila ang nagsasabi kung ano ang tama. Ang anak kong si Lin Qian. Ito ang Zhongsheng Group. Hinaharap na pinuno. Patawarin kayo o hindi. Siya ang may kapangyarihan. Tatay. Ako. Anak. Naniniwala ang tatay sa iyo. Ngayon ay matanda ka na. Kaya mo na. Ako. Ito ay porselana ng Yuan Dynasty. Binato mo ito sa akin. Malinaw na. Ikaw ang unang umatake. Itong porselana. Magkano ito? Babayaran ko sa iyo. Magsimula ka ng umalis. Sasabihin ko sa iyo. Itong isa ay isang antigong pag-aari ng aming pamilya. May halaga itong hindi bababa sa 2 milyon. Ngayon, hindi mo ako bibigyan ng paliwanag. Sino ang sinaktan mo? Hindi lang ang pamilya namin, Li. Kabilang na ang grupo ni Zhongsheng. Kayo, pamilya Su. Maghintay na lang kayo na masira ang pamilya ninyo at mapahamak. Ginoo Li. Yung iyon. Pwede bang humupa ka muna? Kanina kasi. Mali si Wan-er. Ano man ang problema natin. Madali lang naman pag-usapan yan. Tama ba? Li Xiao, ikaw na ang magsabi. Tatay. Siya ang unang umatake kay Lin Qian. Wan-er. Ito.
Ang pagbayad ng pera ay maliit na bagay. Ngayon ang pamilya Lee ay nakipag-ugnayan na sa Johnsheng Group. Nakaaway mo siya. Parang nakaaway mo na rin. Yung grupo ng Johnsheng. Suwan, huwag mong isipin na talo ka na. May ibibigay akong malinaw na daan para sa'yo. Maging tapat ka lang at sumama ka sa akin pauwi. Yuan, may ibibigay akong malinaw na daan para sa'yo. Maging tapat ka lang at sumama ka sa akin pauwi. Sandali lang. Si Wan ay dahil. Ako ang dahilan kung bakit ako nakipaglaban sa iyo. Hindi siya ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Li Xiao, kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Huwag mong pahirapan ang pamilya Su. Ikaw, ayos lang. Ikaw, mahirap. Kung makakapagbayad ka sa akin ng 2 milyon at tulungan mo ako sa 2 bagay, maaaring kalimutan ko ang pamilya Su. Ha 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 ha. CJ, una sa lahat, tumayo ka dito. Huwag kang gagalaw. Hayaan mo akong makapagpahinga. Pangalawa, lumuhod ka mula sa aking mga hita. Sunggaban, lusubin, pumunta. Waner, anong sasabihin mo, anong gagawin? Makikinig ako sa'yo. Yuan. Waner, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Susunod ako sa iyo. Bitawan mo ako. Huwag ka nang lumaban. Hindi ba't kinuha na ng mga magulang mo ang dowry? Malapit na tayong ikasal. Tamang panahon na lang ang hinihintay. Bitawan mo ako, hindi ako pumayag. Pagkatapos ng araw na ito, kahit ayaw mo, kailangan mong pumayag. Bitawan mo ako. Bitawan mo ang batang babae na iyon. Hindi pwede. Nasaktan mo siya. Kailangan mong magbayad. Meron na. Hintayin mo ako. Ano nang nangyari? Ay, ngayon, naka-record na kita, ha? Ito ay isang smartphone. Naka-record ito mula simula. Hindi. Sino ang maliit na kuti na iyan? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinakamayaman sa Jiangsheng. Prinsipe ng pamilya Li. Li Zihao. Ano nang tingin mo, makakagalaw ka sa mga plano ko? Wala akong pakialam. Itong smartphone ko. Naka-record ka na. Huwag mo siyang apihin. Naniniwala ka ba? Ngayon, papatayin kita. Ipopost ko ito online. Ipopost ko ang tungkol sa iyo online. Basta't nasa bibig na ang pato. Hindi na makakatakas. Hintayin mo ako. Umuwi ka. Ayos ka lang ba? Ako, kahit na ibigay mo sa isang nagdadala ng pagkain, hindi ako papayag. Pakakasal kay Li Zihao. Tulungan mo ako. Ah. Sandali. Mabuti kong niligtas ka. Sigurado ka bang gagantihan mo ako ng masama? Gago. Hindi ba maganda ang itsura ko? Ano ang tawag sa pagbabalat kayo sa nagbigay sa iyo ng tulong? Paglabag sa kagustuhan ng lalaki. Mali rin yun. Sige, tumawag ka na ng pulis. Lin Qian. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo magkikita. Bigyan natin sila ng leksyon. Sapat na. Hindi kailangan ng ganap na paglipol. Ayos. Kayo. Waner, hindi ko kaya. Walang anuman. Kayo. Nagdulot kayo sa amin ng napakalaking pagkawala. Bayaran kami. 100. 100 bilyon. 100 bilyon. Para sa pamumuhunan ng pamilya Su.
Salamat, Ginoong Lin. Sige na. Halika na, Tres. Talong. CJ. Kayo lahat. Ngayon ay isang malaking araw ng kasiyahan. Ako, para sa inyo, maghahanda pa ako ng isang masarap na pagkain. Tumakbo ka. Hintayin mo kami. Hintayin mo rin kami. Anong nangyayari? Tumakbo ka. Huwag kang tumakbo.